Please open our Bibles with me to the book of Ecclesiastes, chapter 3. Basahin po natin ang Biblia. Buksan natin sa aklat ng Ecclesiastes o mangangaral. Sa ibang Tagalog version ay mangangaral po ang tawag dito. Ecclesiastes chapter 3. Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 8. Pero ang focus po natin ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito ay nasa verse 1 lamang po. Basahin ko po muna sa English, sa King James Version, and then babasahin ko din muli sa Tagalog. To everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. Sa Tagalog, ang ganito po ang pagkakasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng magpigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngunit ang focus ng ating pag-aaral ay masasum up natin dito sa sinasabi sa verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. For everything there is season and a time for every activity under heaven, ang sabi sa English. Ang panahon or yung sa Tagalog kasi ang sinabi kapanahunan. Pero mas maganda sa English kasi yung merong specific word na ginamit, yung season. And we are all aware na tayo ngayon ay nasa kapanahunan or season ng summer at tag-init, no? So it's summer and siguro it's all I believe you're already 1 month or more or over a month now into the summer, and I believe at this moment marami na nagsasabi kailan pa matatapos tong init na to. I know some of us here in the church is already asking that question. Parang medyo mahina ata ang tolerance nating mga Pilipino pag pinag-usapan yung init ng panahon. Pero kung iniisip natin na sandali lang tong panahon na to, kung pupasok sa isip natin na okay, ilang araw pa ba? Bukas May na. And then probably at the last week of May, magsisimula ng umulan. So, less than a month, uulan na. So, makakaranas na tayo ng reprieve mula sa uncomfortable weather. And, sasabihin na naman, naku, panahon na naman ng tag-ulan. Babaha na naman. So, I'm sorry, excuse me po, doon sa mga kapatiran natin or mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas. But,
our meditation talks about our life here on earth as governed by seasons. At pagbubulay-bulayan po natin ang katotohanan na tayo po bilang mga tao dito sa mundong ito ay mga nilikha na nasa ilalim ng panahon. That's why the title of our message is Creatures in Time. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin kong creatures of time kasi baka ma-misinterpret na iba. Nag-create ba ang time? No, time is actually created with matter. Nang nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, saka din nagsimula ang time. But I want us to think about this truth na pag pinag-usapan po yung time o yung panahon, ito po ay confined sa mga bagay na sinasabi ng Ecclesiastes o ng salita ng Diyos na under heaven. Do you notice? We will notice, and as throughout our discussion or meditation this morning, yung mga bagay na nasa silong ng langit, ito yung mga bagay na governed ng time. At yung mga bagay na nasa langit ay hindi na po siya nasa ilalim ng time. Kung saan ito yung tinatawag na timelessness or eternity. So we will discuss more of that later. So we have at least four major things to look this morning. Number one, we are creatures in time. Pangalawa, we have limited time. Pangatlo, we were foolish at one time, or at least one time, if not many times. And then number 4, we have only one time to be saved. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Hilingin natin tulong ng Panginoon. O aming Diyos, sa umagang ito ay humihiling po kami ng inyong biyaya muli. Patnubayan ninyo ang bawat isa, o aming Diyos, sa tagapagsalita at mga tagapakinig, o aming Diyos, maging sa live streaming at sa iba pang mga platforms kung saan marinig po ang pangangaral ng inyong salita, o Diyos. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We are creatures in time. We came into existence at an appointed time. At taliwas sa pinapangaral, sinabi ko yung pinapangaral kasi aral nila pinapangaral ng mga evolutionists at ng mga evolutionary theorists na it was all by chance. Na bigla na lang, nagkaroon daw ng Big Bang. And then the other day, I was watching YouTube and then I think just very recently, yung James Webb Space Telescope, sabi nila may mga bagong findings na kung saan they pointed that space telescope very deep into the space at may na-discover silang mga group of galaxies na kung saan ay based on their calculation supposed to be very, very far, that it would have been created or made supposedly billions of years or 13 billion years ago. Pero nagtataka sila dahil ine-expect nila na yung magiging age ng mga galaxies na yun ay billions and billions of years back. At siyempre, di ba, if we go back in time, like for example, sabi nila 13 billion years na raw ang age ng Earth or 14 billion years. And then if you go back in time, siyempre, babalik ka doon sa point na 500 million na lang, di ba? Supposedly, kung susundan natin yung kanilang argument, okay? And then 1 billion, 500 million. And then nung tiningnan nila yung group of galaxies, 500 million na tong age nito. Pero nung tiningnan nila, bakit fully formed? Bakit ang laki-laki, bakit fully formed yung mga galaxies na yon? That's why they are now reconsidering, baka naman wala talagang Big Bang. Kasi fully formed Kung totoo na may Big Bang at tumingin sila, no, nag-travel back in time ka sa telescope, makikita mo, ang liliit pa. Ay, wala pang masyadong stars. Pero hindi fully grown. Now, ano ang ibig
iparating sa atin ito. Now, yung creatures, not just us, but the entire universe itself came into existence at an appointed time, not by chance. So kung meron pa sa ating dito na nag-iisip na bigla na lang sumulpot by chance, ito po, sana po ay mabago na ang inyong pananaw and you begin to consider another factor. No, not a factor, but a person na lumikha ng time. And that's none other than God. And when God spoke, and when God created, ang sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and earth. So which means, the moment na nag-create ang Diyos ng heaven and earth, nagsimula rin yung time. But before time, nandun na ang Diyos. But, again, we have to be reminded ourselves that we are creatures in time, we operate in time, and we are time-bound. We are time-bound. Kaya nga merong tinatawag na time-bound, di ba? Time-boundedness ng mga bagay-bagay. And nang nilikha ng Panginoon ng lahat ng bagay ay maganda. Ang sabi nga sa verse 11 na Ecclesiastes 3, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. So, there's a time of beauty and there is a time of strength. Siguro marami sa atin ngayon, ini-enjoy natin yung ating kagandahan. Now, siguro sa panahon ngayon, kung nakikita mo, bata ka pa, maganda ka pa, ito na yung time na kilalanin mo kung sino ang lumikha sa iyo. He did not create yourself. Hindi mo nilikha ang sarili mo na naging ganyan ka kaganda o kagwapo o kalakas. You have to consider, mayroong lumikha sa iyo. Nilikha ka in time by someone who is all-powerful at dapat mo siyang kilalanin. At not only that, sinabi din sa verse 11 na ang Diyos din ang naglagay ng walang hanggan sa isip ng tao. Sa English, He put eternity into the mind or the heart of men. That's why mga tao nagsisikap, ma-preserve yung kanilang beauty, ma-preserve yung kanilang strength. Pero ang katotohanan, kahit anong gawin mo pagsisikap or contrivance, darating at darating yung time na yung beauty mo ay mawawala. Naalala ko nga si Paul Washer doon sa isa niyang conference, nagupuan daw yung mga babae, mga beautiful girls, ladies sa harapan at parang they want to show off their beauty. And then sinabi ni Paul Washer, many of you young girls, young ladies, very, very beautiful. But you know what? Some time will come, you're going to be terribly, terribly ugly, sabi ni Paul Washer. So, sana po hindi tayo magkamali sa pag-iisip na sa panahon ngayon, mukha kang maganda, pero tandaan mo, kapatid, kaibigan, bata, ikaw na nag-e-enjoy ng lakas mo ngayon o ng kagandahan mo ngayon, darating yung time, kahit gaano ka pa kaganda, sabi nga ni Paul Washer, you'll be terribly, terribly ugly. No? Merong ang isang nag-joke sabi, nung daw si Mozart ay there was a joke of an old man and then may na-meet siyang bata. Sabi niya dun sa bata, young man, you know what? At your age, Mozart was already composing. Oh, sabi ng bata, oh really? Matanda na yung nagsabi. Sabi naman ng bata, you know what's your age? Mozart is already decomposing. So, ibig sabihin, hindi porket maganda ka ngayon, malakas ka ngayon, ay mananatili kang ganyan forever. No. We are creatures in time. We are time-bound. And that should cause us to remember our Creator. At sinabi din niya ng writer ng Ecclesiastes. As creatures in time, we are also time-bound in our enjoyments. Yung mga ini-enjoy nating bagay. Di ba? Mayroon nga nagsabi, nothing lasts forever sa mundong ito. Pwede ba sana wala nang katapusan to? Sana hindi na lang tayo umuwi. Pag pumunta tayo dun sa Enchanted Kingdom or namasyal tayo dun sa camp, ayoko na umuwi, dito na lang ako. Kung pwede lang sana Di ba? Kahit nga po dito sa church di ba?
Siguro yung iba sa atin, ayoko na umuwi, dito na lang, gusto ko, ano na lang, Sunday na lang palagi. Hindi nyo ba na-feel yun, mga kapatid? And kung pumasok yun sa isip nyo, you are blessed because that is a foretaste of heaven. Because in the presence of God, there will be eternal rest, eternal Sabbath. Dito sa mundong ito, bibilang ka pa ng 6 days bago dumating yung next Lord's Day. But you are blessed kung ganyan ang iyong mindset. But what about others? Na iisang oras na lang, dadalawang oras na lang magsistay sa church, inip na inip pa. How much more pagdating dun sa eternity? Kung ine-expect mo pupunta ka talaga sa langit. So, as time-bound creatures, we are time-bound in our enjoyments and our opportunity and activities, our opportunity to work. Merong mga madalas ginagawa po ito ng mga marketers, ng mga businesses, di ba? Sinasabi nila, please correct me if I'm wrong, no? Later. Sasabihin nila na, uy, call now. For the last 5 minutes, ito na lang to offer, limited offer. For limited time. So tawag ka ngayon, limited time, tawag ka ngayon. Hindi mo alam, pang 100 ka na pala. Dami na pala nauna sa'yo tumawag. Now, they are using this, maximizing this because the reality is, totoo naman, limited talaga yung time natin. At darating yung panahon, mawawala ng supply. Mawawala ng tubig, mawawala ng supply sa market, mawawala ng supply sa kung saan-saan, and even opportunity sa work. Kung hindi ka kikilos ngayon, baka maubusan ka talaga. Magsasara na yung employment. This day nakalagay, wanted, job opening. Hindi ka nag-apply. Bukas ka pa nag-apply, wala na. Nakuha na pala yung pwesto na dapat na makukuha mo. And so, we are reminded to give importance sa oras na binigay sa atin ng Panginoon. We are born in time and we will die at an appointed time. Sabi sa Hebrews 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this is judgment. And we're going to go over that again later sa ating application. So, as creatures in time, especially sa mga tao, well, tao lang naman po, except was born on October 3, 2022 and died October 3, 2023, 1 year old. So meron siyang epitaph. Siyempre, tao ang gumawa nun. But you can see, when you go to the cemetery, makikita natin doon yung reality ng time-boundedness natin, that we are creatures in time. Diba? Born ganito, died ganito. Kahit gaano pa kahaba yung edad niya, pero makikita lang natin siya sa isang maikling dash, yung gitling na yun. Born 1920, born 2020, 100 years old, but still died. Kaya ang sabi sa book of Acts, sa Acts chapter 17 verse 26, nang nilikha ng Panginoon ang mga tao, ay tinakda ng Panginoon not just our places of habitation, but our time. Acts 17 verse 26, sabi dito, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Not just yung tirahan mo kung saan ka titira, pati yung kung hanggang kailan ka titira dyan. Di ba? Sometimes, maraming tao, wow, excited na sila, titira na ako sa aking bagong bahay, excited na kaming lumipat sa aming bagong bahay. Hindi mo alam kung gaano katagal titira dyan sa bahay na yan. Yung iba nga, nagpagawa ng bahay, hindi nila nalipatan eh. Hindi na sila umabot para tirahan yung pinagawa nilang bahay. Again, may this remind us of the shortness of our time. And we are creatures in time. At ipaalala sa atin to, na merong nagbigay ng oras sa atin. Everything is bound in time. And not only that, sa
point number 2 natin, we have limited time. And it's already implied dun sa mga sinabi ko kanina na hindi habang panahon, palaging ganyan. Hindi habang panahon, malakas ka, maganda ka, hindi habang panahon, nag-i-enjoy ka. Pwede kasing, halimbawa, ngayon, nag-i-enjoy ka sa isang pagkain na favorite mo. After a few years, hindi mo na pwedeng kainin kasi bawal na sa'yo. Di ba? Excuse me for using myself as an example. Pero when I was young, sabi ko, kahit ano kakainin ko. Kahit ano. Hindi naman ako nagkakasakit eh. Bata pa kasi ako eh. Pero I realized, kahit payat ako tingnan, tumataas din pala yung cholesterol. Hindi ko na pala pwedeng kainin kung ano na lang yung gusto kong kainin. That's the reality. So, seasons. Papasok tayo dun sa season. So, there was a season, yung kapanahunan, na na-enjoy mo to, then time will come or the season will come, di mo na siya ma-enjoy. Kaya nga, season tells us that our time is limited. Limited. Kaya habang may tubig, may tubig pa nga ba? Habang may tubig, mag-ipon ka na. Except kung doon ka, nakatira. Nakaka-relate ang ating mga kapatid sa Imus. Okay. So habang may time ka, gawin mo na. Because it's limited. Not just the supply, but the time. Hindi lang yung supply, kundi yung time. And then, after one season comes another. It's not always summer, nor it's always winter. A season will come to a close. Alam niyo yung salitang temporary? Temporary. Galing siya sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay time. Tempo means time. So, temporary means you're bound by time. It's just for a time. So, everything under the sun, kaya nga ang sabi dun sa ating text, is every activity under heaven. Are we under heaven? Of course. Yes. We are here on earth. We are under heaven. There is time-boundedness, in everything. And before you know it, the time of your beauty and strength will soon be over. Yun ang nakakalungkot. Kasi yung iba, parang di nila nare-realize. And then, parang malalaman lang nila, lumipas na pala yung ganitong panahon. Lumipas na pala itong ganitong panahon. Patuloy pa silang nag-iilusyon na sila ay malakas pa, na sila ay maganda pa. No. Aminin natin ang katotohanan, huwag tayong maging arrogant. Nawa sana hindi tayo maging arrogante. At ang lahat ng ito ay resulta ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. At ang paglaganap ng kasamaan ng tao sa mundo, human life was significantly shortened, either by wasting away of our body or by sudden death by catastrophes or crimes. Pwedeng dahil sa catastrophe, patay ka agad. Through accident, force majeure, traumatic accident, or by crime, nabarel, nasaksak, o kaya biglang nagkasakit, COVID-19 or stroke or whatever. Now it will be soon when the time will be no more. Everything will come to an end. But sabi ko nga kanina, everything under the sun. Pero yung mga bagay na hindi under the sun, ito yung mga spiritual na bagay. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:17 to 18, 2 Corinthians 4:17 to 18, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Singit ko lang po sandali, ano? Sinabi ni Paul doon sa verse 17, yung nagpe-prepare pala sa atin para dun sa timelessness, hindi yung easy life.
Hindi yung buhay na komportable. Hindi yung naka-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa mundong ito. Kundi yung mga bagay na napakahirap, yung mga kapighatian, yung mga afflictions. And we already preach on that. Afflictions, trials, tribulations, difficulties, testings. Ito pala mga bagay na ito, yung naghahanda sa atin para dun sa timelessness. Habang nabubuhay tayo dito sa period where we are confined in this earth and we are time-bound, inihahanda tayo ng mga kapighatian para doon sa bagay sa walang hanggan. Kaya nga sa verse 18, ang sabi ni Paul, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano ba yung mga bagay na nakikita? Yan, ang inuupuan natin ngayon. Itong pulpit na to. Yung TV, yung internet, nakikita yan eh. Yung relationships ngayon na meron ka, nakikita yan eh. Pero yung mga spiritual things, yung mga hindi nakikita, like yung pananampalataya, yung pag-ibig, ano ba yon? Yung hope, hindi naman natin nakikita yun eh. Ito yung mga spiritual things. O kung tawagin pa ng mga philosophers or theologians, mga metaphysical things. Ito yung mga bagay na hindi magwawakas. At kasama na dyan yung kaluluwa mismo natin. Yung soul ng tao, yung kaluluwa. We will all die, yes. This body, that is. Ito yung mamamatay. Pero yung kaluluwa, sinasabi na sa atin ng Bible, if you read the Bible, you will know that your soul will not be annihilated. Hindi mawawala sa pag-iral ng kaluluwa, mananatili yan. Kaya kailangan maghanda tayo, paghandaan natin ang mga bagay na hindi nakikita sapagkat ito yung magtatagal. And you're gonna spend a long time, well, in fact, timelessness, doon sa mga bagay na yon. Now, are you ready for that? Sabi ng Panginoong Jesucristo, even the Lord Jesus Christ himself, when he came to earth, he was time-bound. Time-bound siya. Although he is God, yes, he was from eternity, but when he came to earth, he was time-bound. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 9, verse 4, night is coming when no man can work. Now, this is also a reminder for us sa ministry na nawa hindi tayo tamarin, hindi tayo tumigil sa ating paglilingkod sa Panginoon because time will come that we cannot minister anymore. Hindi na natin magagawa yung dati nating ginagawa. Kung dati nakakalabas ka sa street para mag-street preaching, time will come, hindi mo na magagawang pumunta doon sa street. Pwedeng nasa wheelchair na pala tayo. Pwedeng nasa hospital bed na tayo. We cannot do street preaching anymore. So habang kaya mo pa, gawin natin yung mag-ministry tayo. Kung kaya nating bumisita sa mga kapatiran natin, gawin na natin. Baka darating yung panahon, gustuhin mo man, hindi mo na magagawa. So habang meron ka pang pagkakataon, kapatid, gawin mo na. Luwalhatiin mo ang Panginoon sa mga bagay na ito. Luwalhatiin natin ang Diyos. And the reality, item number 3, we were foolish at one time. Hindi ba kahit tayo Kristiyano na, di ba ang katotohanan tayo ay dating mga foolish or mga hangal, ang sabi ng Biblia. Kaya nga ang sabi sa Acts 17 verse 30, ang sabi doon ni Paul, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako na magsisi. This is my question to you, my dear friend, na nanonood ng live stream ngayon, wherever you are. Have you repented of your sin? Do you know something about repentance? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? What it is? What it will lead you to? Bakit kailangan magsisi? Ano ito? Have you thought of that? And is it now a reality to you? Kung naririnig mo ang mga preaching ngayon, ito na ba yung time na
Alam ko makasalanan ako. Alam ko magwawakas ang mga ini-enjoy ko ngayon. Alam ko itong relasyon kong ito hindi magtatagal to. Alam ko itong relasyon ko na to na hindi kinaluglugdan ng Diyos, magwawakas ito. Either ako o yung partner ko mamatay at namumuhay kami sa kasalanan. But what will happen after this? Now this calls for repentance. Ang panawagan ng Panginoon when the Lord Jesus Christ preached was very simple. Repent and believe the gospel. Now have you repented of your sin? Now pwedeng sabihin mo, yes, nagsisi na ako before. No, until today. The question is today. Are you repenting of your sin today? Because if not, baka ikaw ay niloloko o dinadaya ng iyong kahangalan. Kaya nga, may connection yung repentance, may connection yung time at yung foolishness. Dahil sinabi nga sa Acts 17 verse 30, ang panahon ng kahalangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Now, if you're a Christian, you will say, you might say, yes, nagsisi na ako. But kailan? No, I'm not asking kung kailan. But the question is today. Are you keeping on repenting today? Yan nga yung sinabi ni Martin Luther sa kanyang first thesis eh. Sabi niya, ang buhay ng Kristiyano is a life of a continuing repentance. For all. Hindi lang to sa mga super Christians, kung merong mang ganon, but for everybody, it's our business, my dear brothers and sisters and friends. Ito ay tungkulin ng lahat ng tao, ang magsisi. At kailan ang oras para magsisi? Bukas ba? Next week ba? Next month? O next year ba? Sabihin mo, saka na lang ako magsisisi. Saka ko na lang iiwanan tong kasalanan na to. Saka ko na lang tatalikuran to. Ini-enjoy ko pa kasi saka na lang. No, you don't control your time. It is God who controls your time. And it is God who will judge. And it's our duty to repent. Not tomorrow, not next week, not later, but now. Now is our duty. Now is our chance to repent, my dear friend. You have already wasted so much time on things that will not count towards eternity. Kaya gaya nga ng inawit natin kanina sa hymn natin na Only a Sinner, sabi doon, once I was foolish and sin ruled my heart. Now have you considered this? Have you realized that you were foolish? Have you realized that you've sinned? Not to a simple person or just an ordinary person, that you did not sin against a barangay captain or a mayor. No, you have sinned against the God of glory, the King of kings and Lord of lords. And you owe Him your worship and your service. And if you are a sinner, it is your obligation to repent. Not turn away from Him, repent of your sin, and turn to Him. Go to Him in repentance and in faith. Go to Him through the only mediator, the only atonement that is available. Not the atonement of the blood of animals. No. Hindi yun makakapawi ng kasalanan, kundi yung nag-iisang sapat, magpakailanman, walang kapintasan, dugo ng anak ng Diyos. Na sa halip na ang dugo mo ang dadanak, ang dugo ni Kristo na siyang banal, mahal, at sapat magpakailanman, ay dumanak, inaalay niya ang kanyang buhay para sa iyong kapatawaran. If you repent of your sin, God is faithful and just to forgive your sin. Now, repentance means it's coupled with the word confession. Ikino-confess mo yung kasalanan. Ano ba yung pagsisisihan ko? Yung kasalanan mo na ginawa mo laban sa Panginoong Diyos. Kaya nga, ni-remind ni Pablo ang mga mananampalataya sa Titus chapter 3. Nang siya ay nagbabala sa kanila na maging mabait, huwag maging palaaway, maging maamo, maging mahinahon sa lahat ng tao, because he reminded them, sabi niya sa verse 3,
Titus 3 verse 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopoot sa isa't isa. Verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. It's by His grace, not by our righteousness, but the grace of God. Now, will you come to God now in repentance and faith? And if you are a believer na nagda-doubt sa iyong kaligtasan o nagdududa ka sa iyong standing, there's no other answer. There's no other solution. It's still the same. It's still the same gospel. It's still the same call. Repent and believe. Believe in the gospel. There's only one Savior, and that is Jesus Christ. To our last point, we have only one time to be saved. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 6 to 7, Hebrews 4, 6 to 7, kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ikaw ba ay masuwayin? Are you disobedient? Now, nawa ay tumigil ka na sa iyong pagiging disobedient, sa iyong pagsuway. At ito na ang panahon upang ikaw lumapit. Verse 7, siya ay muling nagtakda ng isang araw ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Nawa ang puso natin, ang puso mo, kaibigan, kapatid, huwag mong pagmatigasin. Sapagkat may babala ang Panginoon, kagaya ng nangyari kay Paraon. Pinagmatigas niya kanyang puso at pinagmatigas na siya ng Panginoon. At wala na siyang pagkakataon upang manumbalik o lumapit. Kaya nga sinabi rin sa Hebrews chapter 3 verse 13, para sa mga mananampalataya, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ang kasalanan ay madaya. Dinadaya tayo ng kasalanan natin. Every time we are tempted, may mga temptation na dumarating na natetempt ka gawin to, natutukso ka gawin to, mahulog sa kasalanan. Nawa maalala natin, today, ito yung araw na wag nating patigasin yung puso natin. Wag tayong sumuway sa Panginoon. And the devil, and from the deception of the devil telling us, you have all the time in the world. Oh, you have all the time in the world. Bata ka pa naman eh. But no, we do not. The time to be saved is not tomorrow, but today. Today is the day of salvation. So our question is, will you keep wasting your time, my friend? Bata ka man o matanda. Mas lalo na sa mga matanda. Patuloy mo bang sasayangin yung oras mo nang hindi ka lalapit sa Panginoon? Patuloy mo bang sasayangin yung oras mo sa paghahanap ng mga bagay na hindi magka-count towards eternity? And as a part of our application, sinabi nga ni Jonathan Edwards sa kanyang sermon noong 1733 na may pamagat na the preciousness of time and the importance of redeeming it. Sabi niya, gusto niyo malaman kung gaano kahalaga ang oras? Sabi niya, sumama ka sa akin doon sa deathbed, doon sa kama ng taong naghihingalo. Nung taong however rich he is. At kung meron man siyang wish na gusto niya, hindi siya mag-wish na sana dumami pa yung ari-arian niya, hindi siya mag-wish na ay sana lumaki pa yung kita niya sa bangko, o
o sana ma-acquire niya tong property na to. Hindi. Ang kanyang wish, sana magkaroon pa siya ng oras pa para mabuhay. And then, pinush pa ni Jonathan Edwards, sabi niya, let me take you further. Sabi niya ganon. Doon mismo sa impyerno, sabi niya, yung mga nagdurusa na doon, na hinatulan na ng Diyos, kung i-interviewin natin sila, bibigay nila kahit ano para lang magkaroon ng kapirasong oras na meron ka ngayon. Don't you realize, those people na nasa hell na ngayon, kahit ano, gusto na, ibibigay nila kahit ano. Basta magkaroon lang ng oras, kapirasong oras na yon, na taglay-taglay mo ngayon. Ngayon, taglay-taglay mo na oras na yan, saan mo yan gagamitin? Sa kalayawan? Sa pansariling hangarin? Sa pansariling ambisyon? O para iukol sa Panginoon? At gamitin ang oras na yan upang makinig sa Ebanghelyo, makinig ng seryoso sa Ebanghelyo na ipinapangaral, at gamitin ang oras na yan para magsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya sa Ebanghelyo at sa nag-iisang tagapagligtas. Nawa kaibigan, huwag mong sayangin ang oras na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Marami ka ng sinayang na oras. Sana'y huwag mo nang sayangin pa ang natitirang oras na ito. Gamitin mo ang binigay ng Panginoon na oras para sa mga bagay na tunay na maghahatid sa atin, maghahatid sa iyo sa pangwalang hanggan. Mga bagay na magmamatter for all eternity, mga bagay ng Diyos. At nawa ay lumapit ka sa nag-iisang tagapagligtas. Ang sabi sa Biblia, ngayon na ang araw na katanggap-tanggap. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Lumapit ka sa nag-iisang tagapagligtas at huwag mo nang ipagpabukas pa. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, salamat na ipinagkaloob mo sa amin ang oras, O Diyos, upang mapakinggan ang mensaheng ito at sa inyong takdang panahon, O Panginoon, ay iligtas nyo ang mga mahal namin sa buhay na wala pa kay Kristo. Aming mga kaibigan at aming mga kakilala o sino man na nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon. Tunay nga na ang aming Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa. He was from eternity. He is eternal. But at the appointed time, He was born of a virgin, born of a woman, upang kami na mga nilalang dito sa oras na ito, o creatures who are time-bound, will be freed as well. At ang buhay namin ay hindi lang namin ialay o iukol dito sa pansamantala na ito, Panginoon, kundi ibigay po namin sa inyo. At asamin namin yung mga bagay na parating, yung mga bagay na hindi magwawakas, spiritual things, things of God, eternal things. O Panginoon, gabayan niyo kami sa oras na ito, sa araw na ito. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen.